Oy, ka-coffee, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Oy, nabalitaan nyo na ba? Diyan sa compound ng Kingdom of Jesus Christ, may hinuhukay. Ano yung hinuhukay na yan, ka-coffee? Yan ba tunnel papunta doon sa pinagtataguan ni Kibuloy? Dahil medyo malalim-lalim na po yung hukay na yan. Nakikita nyo yan, ka-coffee. Hanggang ngayon po, patuloy pa rin pong umiiyak itong mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Kasi daw po, hindi sila pinapayagan. Sa pangunguna po yan ng abogado na si Torion. Hindi raw po sila pinapayagan makapasok doon kung saan hinuhukay iyan. Pero nakakuha sila ng picture. Saan kaya galing yung picture na yan? Ayan, courtesy of attorney Israelito Torion. No, di ba? May picture siyang hawak. Hindi ko alam kung paano niya nakuha yung picture na yan. Ano yun, binigay sa kanila ng PNP? Potentially, pwede. Pero I doubt na ibibigay ng Philippine National Police yan. So ngayon, ang Kingdom of Jesus Christ, matindi pa rin po ang kanilang pagtutol, ang kanilang resistance sa operasyon ng Philippine National Police. Actually, isa yan sa pinaka-problema. Malaking challenge ng PNP ngayon kung paano haharangin itong mga nag-intervene, itong mga nag-obstruct ng hustisya o obstruction of justice, nag-initiate ng obstruction of justice dyan po sa kanilang operasyon, legitimate operation dyan po sa loob ng compound. Kaya tumatagal yan, kaya hindi nagiging smooth sailing yung operasyon na yan dahil sa mga tao, no, na ginagawang sangkalan ng pastor na kasalukuyang pinaghahanap pa rin po si Kibuloy. So isang issue nila ngayon, medyo malalim-lalim na raw po kasi itong tunnel na yan. Kasi ang PNP, sabi nila, confident sila, nandiyan si Kibuloy. Paano kung wala? No? Isang challenge siya sa PNP. Paano kung wala? Pero I think hindi naman gagawin ng PNP na magsasayang sila ng resources, magsasayang sila ng efforts kung wala silang matibay o very credible na intelligence report. Ang pinapanindigan kasi dito ni Tore, meron silang pinangahawakan na nandiyan talaga si Kibuloy somewhere down the road. Hindi totoo yung sinasabi ni Sarah na nasa heaven na raw si Kibuloy. Nasa ilalim po nagtatago. Anong ideya nila dito, ka-coffee, sa tunnel na yan? Feeling ko, ka-coffee, ha? Pag nahukay nila yung tunnel na yan, tunnel ba to? O sabi nila, flood control daw. Anyway, yung butas na yan, ka-coffee, pag nahukay nila yan, makikita naman nila yan eh. Baka may structure sa ilalim. Baka may matibay na structure dyan. O baka may mga marks o mga identifiers o mga indicators na nagkaroon ng construction dyan sa ilalim na yan. Posible kasi nadyan lang ang tunnel na yan. So, yan ang kasalukuyang teorya, yung paniniwala ng PNP. Bakit nila tinutuloy-tuloy yung kanilang operasyon na yan. Pero syempre, hindi nagugustuhan yan ng KOJC at lalo na po ng kanilang mga abogado. Sige, basahin natin itong headline na ito ng ng ABS-CBN. No? KOJC lawyer shares photo of deep excavation inside compound. Nako, after ng operasyon na ito, medyo malaki-laking gulo din ito, ka-coffee. A battle between KOJC and the Philippine National Police. Kasi may mga nakikisaw-saw na rin, ka-coffee. Halimbawa si Marcoleta, nangingialam na rin po ito, nakiki-comment na rin ito, nagiging relevant, feeling relevant na rin ito sa usapin na ito ng operasyon ng PNP. The legal counsel of KOJC shared on his Facebook account Monday a photo of an excavation allegedly conducted inside the religious group's compound. KOJC decries yung bukod doon, isa din po sa problema ng mga miyembro ng KOJC yung pagpo-post po ng wanted na litrato ni Kibuloy sa kanilang compound. Dito po sa photo na yan, yung hukay na yan, ka-coffee, na in-upload ni Attorney Israelito Torion, persons wearing police attire can be seen digging a hole. However, Torion could not confirm the reports of an excavation as they were prohibited in some parts of the compound. So bakit pinusagad ni Torion ito? Maya fake news ito. 'Di ba? Pinatulan niya na naman, nagkaroon na naman ng unnecessary remarks, unnecessary feelings na naman ang nadala nitong fake news na yan. Paano kung saan lang yan nakuha? Paano kung hindi sa loob ng compound yan? Di inassume na naman ni Torion yan na nandiyan po yan sa loob ng compound nila. Pero may term na allegedly. Hinihinala, ka-coffee. In short, hindi sila sigurado. Ayan na naman kayo dyan Mamaya fake news na naman yung mga pinagsasasabi ninyo Nagiging sunod-sunod na yung fake news nyo dyan Torion said he received the photo from undisclosed sources. We had to secure clearance but no clearance was given. I had to post pictures of the hole in my Facebook because I have no other alternative.
I sent them formal demand letters but no reply, sabi ni Torion. Itong si Torion, isa to sa pinakamaingay sa social media. So kahit hindi mga verified reports, halimbawa, nabalitaan niya na may pasasabugin daw dyan ka-coffee sa loob ng katedral kapag hindi sumuko si Kibuloy. Fake news yan. Pinost na naman ni Torion yan. Siya lagi yung pasimunod dyan sa pagpupost ng mga unverified reports. Tuloy yung mga miyembro, mas lalong nagagalit. Ito yung mga unnecessary reactions na sinasabi natin dahil sa kakapost ng fake news ni Torion. Yan, dapat i-control nila muna si Torion Kasi unnecessary fear yung hinahatid nito sa mga miyembro. Kaya lalo tuloy tumitindi. Lalong lumalala ang sitwasyon dyan. The Police Regional Office 11 earlier said that the church leader, Pastor Apollo Kibuloy, could be hiding in an underground facility inside the compound. Ako, naniniwala din ako, nandiyan si Kibuloy. Medyo malakas din ang tiwala ko sa intelligence report ng PNP. Nandiyan talaga yan. Yun nga lang, dahil sa lawak ng teritoryo na yan, di ba? 30 hectares yan. Mahirap-hirap hanapin yan. Pero nandiyan yan, underground lang yan. Bilyonaryo si Kibuloy. Kaya niya magpatayo ng one of a kind ka-coffee na underground facility na hindi ma-detect na nandiyan siya. Napakaraming pera niyan ka-coffee. Natin alam kung saan galing yung pera. Pero bilyonaryo yan. Sobrang daming pera niyan. Kahit ano pa. Na one of a kind talaga na underground. Kaya niyang ipakonstruct dyan. Police officers were also seen bringing in equipment to detect human activities and to drill the ground. PRO 11 Chief Regional Director Brigadier General Nicolas Torre III did not confirm nor deny that there is a drilling activity or an excavation to locate the alleged bunker. May bunker daw kasi talaga. Yun nga lang di ba? You have to understand din yung PNP dahil sa lawak ng teritoryo na yan. Medyo matatagalan talaga sila dyan. Yun nga lang. Ilang araw na ba sila dyan? Baka abuti pa lang buwan yan. Ako, mas lalo magsisisigaw na naman ka-coffee yung mga miyembro dyan. About sa digging na yan, ang nagsasalita dito si Torre about sa digging na yan, aligasyon ni Attorney Torion yan. Let him prove that. Wala akong sinasabi muna sa mga bagay na yan. Let Attorney Torion prove the things that he is saying to the media. Sabi ni Torion. Kasi nababasa na natin itong si Torion Ganito ang style ni Torion. Halimbawa, may natanggap siyang report. Hindi pa verified yan, ka-coffee Hindi pa verified yan. Ipopost siya na sa social media. Kasi, hoping sila na i-verify yan ng PNP. Di ba? Akala niya, magsasalita si spokesperson, magsasalita si General Torre para i-verify yung sinasabi niya. Ang problema, mabigat din, matigas din itong si Torre. Hindi bine-verify ni Torre yan. Bahala ka dyan, ikaw magpatunay dyan sa mga pinagsasasabi mo. Pero, napapasa na ito si Torion. Ilang beses na itong nahuhuli ng fake news Kakapost niya. Kibuloy's room as speculation, sabi ng KOJC. Yan, spekulasyon lang daw yan. Yung sinasabi nilang bunker kung saan nagtatago itong si Kibuloy. Torre also revealed that in one of the buildings inside the KOJC compound, they have discovered a room which is supposedly owned by Kibuloy. Positive, nandoon ang kwarto, wala lang ang tao. Kwarto na napakaganda. Base sa mga gamit na nandoon ay kwarto ng isang lalaki na tumutugma sa pangangatawan at size ng mga sapatos at mga gamit ni Apollo Kibuloy na napaliligiran ng iba pang mga maliliit na kwarto ng mga babae naman base sa mga nakita nating mga gamit, sabi ni Torre. Oy, grabe to na-imagine nyo na ang kwarto ni Kibuloy base sa paglalarawan na ito. Doon ina-assume nila na si Kibuloy yan, pero most likely, kwarto ni Kibuloy yan. So may isang malaking kwarto, napakaganda, may maliliit na kwarto ng mga babae daw. Sabi ni Torre grabe to ganyan ka-coffee yung reklamo sa Senado. Natatandaan ninyo yung naging pagdinig dyan ni Senator Risa Ontiveros? Ganyan yung mga nirereklamo ng allegedly mga biktima ni Kibuloy dyan. Oy, mukhang totoo anak ko. In the same building that they searched on Monday night, they also found rooms wherein about 10 girls, 10 babae minors, aged 10 to 15 years old, were found sleeping. Anong ginagawa ng mga babae doon? Mga minors. Doon sa 60 na tao ng mga babaeng pulis na aking dinala, parang maghalughog doon sa building na yon, 10 lang ang kanilang pinayagan, again on their terms, sabi ni Torre. Torion denied the allegations of the Davao Regional Police Chief. Sinong nagsisinungaling na naman sa inyo? May hindi na naman nagsasabi ng totoo. Sino? Si Torion o si Torre?
That is already a speculation. I suspect that General Torre is doing that in order to paint a bad picture of Pastor Quiboloy in the public's eyes, sabi ni Torion. Hindi pa ba? Hindi pa ba sira? Torion also criticized the PNP for conducting a random search inside the compound despite only presenting an arrest warrant. Ayan na naman, paulit-ulit na naman sila dyan. Sabi nila, illegal daw yan, yung pagbubungkal dyan, yung pagsisearch nila dyan sa loob ng compound. Ditakbo kayo sa korte, i-challenge nyo ka-coffee, sampahan ninyo ng kaso yung Philippine National Police kung mali pala ang ginagawa nila. Kasi ini-insist ng PNP, meron kaming utos mula sa korte. Ito, yung warrant of arrest. Kailangan namin itong iserve kay Quiboloy. Yan ang pinangahawakan nila. Kung sa tingin ng KOJC, sa tingin ni Atty. Torion, mali yung ginagawa ng Philippine National Police, then go to a court and file a case against the Philippine National Police. Ganun lang yun I-challenge ninyo. The KOJC lawyer claimed that the PNP has been conducting an intrusive search since day one and that the life and metal detector did not find any tunnel underground. Hindi mo mahanap yan, 30 hectares yan Meanwhile, Torre has this to say as a response to Torion, who said they will file charges against the PNP in relation to the more than a week operation. Bring it on. Hindi ako gaya ng kanyang boss na magtatago. Haharapin ko siya kung makulong ako, di ba kulong, sabi ni Torre. Matigas si Torre, hindi nyo mapapabaluktot yan si Torre. Maski si Basti nga, mayor na yan ka-coffee. Sabi niya, tatampalin niya raw yan si Torre. O nandiyan lang sa KOJC, bakit hindi puntahan ni mayor yan? Diba? Tumiklop ba si Torre? Hindi. Matigas si Torre. Naninindigan general O sige, sampahan niyo ako ng kaso ko. O hindi ako makulong. Yan ang sinasabi dito ni Torre. He also said that he is taking full responsibility for the entire police operation against Quiboloy and KOJC. Definitely, siya talaga dapat. Siya ang regional director dyan At least hindi niya ipinapasa yung responsibilidad sa mga tao niya. Quiboloy is accused. Alam niyo na yung mga kaso niyan ka-coffee. Napakaraming kaso na yan ni Quiboloy. So, si Marcoleta nagsalita na rin May sinasabi dyan si Marcoleta Kine-question na itong CHR at kung ano-ano pa. Yan, sumausaw na naman si Marcoleta dito sa issue na yan. Sige, bukas pag-usapan natin yan or mamaya pag nakahanap tayo ng karagdagan pa dito. O anong sa inyo dyan ka-coffee? Comment ang inyong opinion, ang inyong reaksyon. Sino ang nagsasabi ng totoo dito? Si Torion, ang KOJC ka-coffee o ang Philippine National Police o si General Torre? Sige, comment kayo dyan ang inyong reaksyon. Sana mahanap na si Quiboloy para matigil na ito ka-coffee. Yan lang naman nagpapalala dyan Bakit kasi ayaw sabihan na sumuko na lang yan si Quiboloy para tapos na ang problema ng ibang mga miyembro na nadadamay dahil kawawa din po yung ibang mga bata, ibang mga babae na nadadamay, ilang mga minor na naaapektuhan dahil sa operasyon na yan. Pasukuin nyo na si Quiboloy, tapos ang problema niyan. Solve lahat ang problema kung pasukuin nyo. Nananawagan tayo kay Inday Sara Duterte, kay Robin Padilla, kay Bato de la Rosa, kay Digong, kay Baste, kay Sara. Advisean nyo si Quiboloy, sumuko na. Diba? Magiging fair sa kanya ang gobyerno, harapin niya itong mga kaso niya dito sa Pilipinas para tapos itong problema na yan. Yan lang ang solusyon dyan Si Atty. Torion, yan. Kausapin din si Torion, as kausapin ni Torion si Quiboloy na pasukuin na yan. Diba? I-solve ang problema. O siya, sige. I-comment ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section. Kung nasa Facebook po kayo, pasuyo na lang baka di pa po kayo naka-follow sa ating Facebook page. Please like and follow sa Facebook. At kung nasa YouTube naman kayo, ay click lang po na subscribe dyan sa baba para kayo po isa na ring ganap na ka-coffee. At hit nyo na rin yung notification icon para updated kayo sa ating mga bagong upload. Alright, ako magpapaalam muna sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat kayo ka-coffee Nasaan man po kayong panig ng daigdig. O siya, sige. Paalam. Bye-bye.